Ano ba ang gusto mong makita? Yan, tingnan nyo, di ba? We have sight. But since we have sight, we take it for granted. Tatanungin ko kayo ulit. Ano ang gusto mong makita? Gusto mo bang makita ang iniidolo mong artista? Minsan nanonood ako ng TV, matanda na, umiiyak. Sabi niya, sa wakas, nakita ko ang bini. Sabi ko, anong bini? Tanda mo na, bini pa rin ang buhay mo. Hayop ka. O baka naman gusto mong makita ang soulmate mo. Uy! Sino ang mga single pa dyan hanggang ngayon? Mga CWL, mga kababaihang walang lumigaw. Ay! Ano ang gusto mong makita? Father, kanina ka pa tanong ng tanong, anong gusto mong makita? Oo. Sapagkat ito ang esensya ng ating pagninilay. Ngayong tayo ay nasa tinatawag nating Laetare Sunday. Ano ba ang ibig sabihin ng Laetare Sunday sa in the first place? At bakit hindi ho ito political statement, ha? Wala ho akong political group. Hindi ko rin ho patron si Hello Kitty. Pero dahil ngayon ay Laetare Sunday, ang suot ng pari ay kulay rosas. Simbolo ng kagalakan. Simbolo ng kasiyahan. Bakit? Konteksto rin ng pagkakita. Nababanaagan na ang ating mga ipinagdiriwang o ipagdiriwang na kapistahan. Abot tingin na kahit malayo pa, nasisilayan na ng mata. Ano ang nais mong makita? Kung ating isa-summarize ang ating mga pagbasa sa umagang ito, malinaw ang mensahe. Si Kristo ang liwanag ng mundo. Kaya nga malinaw din niyang sinabi, ako ang liwanag ng mundo hanggang ako'y nasa mundo. At kapag may liwanag, obviously, mayroon kang makikita. At anong kontras nun? Dilim. Sapagkat sa dilim, wala kang makikita. Ngunit kailangan nating aminin para lalong luminaw ang ating paningin na kahit tayo'y nakakikita, we sometimes see selectively. Ano po yung ibig sabihin ng selective ang ating nakikita? May kasabihan, iba ang tinitingnan sa may kausap po ba ako? Iba ang tinitingnan kasi pag tinitigan mo, ibig sabihin, bet mo. Diba? Pag tinitigan mo, pag tiningnan mo lang, minsan dinaanan mo lang yung hindi mo nakita. At yun po yung punto. Because even if there is light, sometimes we only see what we want to see. Kaya nga, yun ang hamon sa atin ngayon. Upang maging mas malinaw at mas mabanaagan natin ang ating pagiging mga anak ng Diyos, upang tunay na mabigyang liwanag tayo ng liwanag na dala ni Kristo, we need to learn to see better. Ano po ba yung ibig sabihin lang learning to see better? Kasi sa karanasan natin bilang tao, kadalasan,
Pag malabo ang paningin mo, anong una mong gagawin? Magsuot ng salamin. Kaya alam niyo po minsan, kapag ako po ay lumapit sa inyo, sinabihan ko kayong ang ganda-ganda nyo, tingnan niyo po muna kung nakasalamin ako. Kasi pag hindi ako nakasalamin, baka po nagsisinungaling ako. Ay, malabo lang ang aking paningin. And so, we always wear our glasses. Pero tandaan niyo po, hindi ibig sabihin nakasalamin ka, malinaw na ang iyong paningin. Because when we say we look at things, it is not just the capacity of seeing, but it is also the disposition of our minds and our hearts. Apektado ng takbo ng isip at ng laman ng puso ang ating mga nakikita. Kaya 3 punto upang talagang makita natin at maunawaan ano yung sinasabi sa Ebanghelyo. Kung papansin ninyo, nakipag-argumento yung dating bulag, sabi niya. Kayo ang mga guro ng batas. Alam ninyong napadilat niya ang mata ko sapagkat siya'y galing sa Diyos, ba't ayaw niyong maniwala? Actually, ang pinanggagalingan ng ating pagninilay ngayon ay yung huling parte ng Ebanghelyo. Anong sabi? Kung bulag kayo, wala sana kayong kasalanan. Pero dahil sinabi niyong nakakakita kayo, ngayon nagkakasala kayo. Because they look, but they do not see. We need to learn how to see better para hindi tayo magkasala sa bawat pagkakataong tayo'y tumitingin. Ano bang inaalok ng liwanag ni Kristo? Unang punto, the light of Christ offers us the truth. Ano ba yung ibig sabihin ng truth? Aminin natin, madalas pag tumingin tayo, marami sa nakikita natin kasinungalingan. Marami sa nakikita natin yung gusto lang nating makita. That's why there is always a hint of lie in what we see. Sino pong nakakaalam ng ibig sabihin ng GGSS? Bruce, anong GGSS? Hindi ka teenager? Derek, GGSS. Sulaika, GGSS. Ayan, katulad ni Sulaika, GGSS. Gandang-ganda sa sarili. Yung pag tumingin sa salamin, ang ganda-ganda ko. Akala mo lang maganda ka. Huwag ko nang ituloy, magkasala pa ako. Diba? Minsan ganun tayo eh. Hindi natin maamin yung totoo. Kaya minsan sasabihin, gwapo yung boyfriend mo? Mabait. Gwapo yung boyfriend mo? Maunawain. Gwapo yung boyfriend mo? Matulungin. Pero what's the point? Sometimes we create that illusion that everything is okay around us. Sometimes we create the illusion that everything is beautiful. Di ba may kasabihan sa Ingles that we wear rose-tinted glasses? Ano po yung ibig sabihin ng rose-tinted glasses? You just look at what is positive. Huwag mong tingnan yung negative. Minsan po kasi kailangan nating tingnan lahat eh. Yung kabuuhan. Dahil pag hindi mo tiningnan yung kabuuhan, hindi mo malalaman ang katotohanan. And anything less than the truth is an illusion. At pag sinabi mong gandang-ganda ka sa sarili mo, that's the worst illusion of all.
Hindi ko tuloy makalimutan yung dialogue sa isang pelikula kasi yung bidang actress, aerobics ng aerobics. Yung nga lang pagkatapos ng aerobics, tunay-tunilada din ng breakfast. Kaya sabi ng tatay niya, workout ka ng workout, hindi ka naman pumapayat. Ay, kasi hanggang dun lang sa feeling eh. She has created the illusion that she's losing weight and she's healthy. But in reality, she's not. Ilan sa mga ugnayan natin, ilan sa mga sitwasyon sa buhay natin, yung marami tayong pininiwala ang hindi naman totoo. Yung mayroong mga bagay na iniisip natin at hinihingan natin sa ating kalooban, na yun ang totoo. And we're so entangled in our lives that we have already failed to see the truth. Di ba sabi ng isang kasabihan, truth hurts. But in seeing the truth shall set you free. Kasi hindi mo maaayos ang isang bagay kung hindi mo muna kilalaning may problema. Hindi mo mapapabuti ang isang bagay na masama kung hindi mo kikilalaning ito ay masama. Hindi mo mapabubuti ang isang bagay at hindi ito uusad kung hindi mo muna tatanggaping walang nagbabago. Because it is only in seeing the truth that we will see our true reality. Kaya nga po minsan kahit hindi natin gusto yung nakikita natin, kahit masakit sa atin yung nakikita natin, we have to acknowledge what is true from what is an illusion. Dahil doon natin mapapalaya at doon natin mapapalago ang ating kaisipan at ang ating kalooban. Pangalawang punto, to see the beauty of God. Tingnan nyo nga po yung katabi niyo. Huwag akong tingnan nyo, matagal ko nang alam. Huwag ko nang sabihin, baka sabihin nila, nagsisinungaling yung paring ito. O, sige po, tingnan nyo, katabi nyo ako. O, sunod na tanong. Maganda ba siya? Walang sasagot ang gwapo. Ang tanong ko, maganda. Maganda ba siya? Ba't hindi kayo makasagot? Diba? Minsan mahirap makita maganda yung katabi mo. Ano ba naman to? Kaya tanda-tanda na kung magsuot ng damit, kala mo nagmumurang kamatis. Ay. Pagtingin mo sa kabila, ay, eto yung kapitbahay kong chismosa eh. Bakit ko tinatanong kung maganda? Father, paano yung mga lalaki? Maganda rin. Kasi ang pinag-uusapan natin, are you able to see the beauty of God in them? Kasi po ibang level yung sinasabi mong makita mo yung kagandahan ng Diyos eh. Paglabas mo, may dalawang nag-aaway. Makikita mo ba yung kagandahan ng Diyos dun sa dalawang taong nag-aaway? Paglabas mo, may pulubi. Nakikita mo ba yung kagandahan ng Diyos doon sa pulubi? Paglabas mo, isang tumpok ng basura. May mina pa minsan. Alam niyo yung mina? Di ba yung kulay dilaw na pag natapakan mo nakakapilay?
Di ba? Sino hindi napipilay pag nakatapak ng mina? Sige nga, magtaas ng kamay yung hindi napipilay. O di ba lahat tayo napipilay? Ganun na lakad mo mamaya. Di ba? O, tanong, makikita mo ba yung kagandahan ng Diyos doon sa mina? Tanungin niyo ako, Father, nakikita mo? Oo. Kaya sinasabi ko yung mangga doon sa likod ng kumbento, matamis. Kasi nakatanim siya sa tabi ng septic tank. Yung saging doon sa pinanggalingan kong assignment noon, masipag mamunga. Alam niyo kung bakit? Kasi nakatanim siya sa gilid ng sementeryo. Father, ang morbid mo naman. No. Because to see the beauty of God is to see how God works in our lives. Na kung may taong nag-aaway, ano ang beauty ng Diyos doon? Ano sabi ni St. Francis? Kung may nag-aaway, where there is hatred, let me sow love. When there is injury, let me sow healing. Kung may batang nagpulubi, paano mo siya tutulungan? Huwag mo bigyan ng pera. Ako, una kong tanong doon sa pulubi, ba't nandito ka? Hindi ba dapat nasa eskwelahan ka? Pag nanghingi ng pera sa akin, gusto mo punta tayong DSWD doon, matutulungan ka. Dahil minsan nandun sila sa kalsada, dahil minsan mismong magulang nila ang nagtuturo sa kanilang mamalimos. Sometimes to see the beauty of God is to think differently from others. Pag nakita mo yung kaaway mo, can you see the beauty of God? Baka pag nakita mo siya sa susunod, yun na yung pagkakataon, tanungin mo sarili mo, kung hindi mo na naaalala ang dahilan bakit kayo nag-away, baka kailangan nyo nang magbati. Even in what is very miserable, if you have the light of Christ, you will see the beauty of God. Kasi madaling makita ang kagandahan ng Diyos sa mga mabubuting bagay. Madaling makita ang kagandahan ng Diyos sa mga masasayang pagkakataon sa buhay natin. Ngunit pag dumarating ang pagsubok, pag dumarating ang trahedya, pag dumarating ang mga kapighatian, mga sugat ng kalooban na hanggang ngayon hindi naghihilom, can you see the beauty of God? Maaring mahirap makita, but God is there. Paano kung makatapak ka ng mina mamaya pag uwi mo galing dito? Baka yung iba sa atin, Lord naman, ang ganda-ganda ng damit ko, bago yung sapatos ko. Bininyagan mo talaga. Magreklamo pa. Baka there's a beauty in it that you cannot see at the moment. Malay mo, yung makapansin sa yung hindi ka naglalakad ng pantay ang soulmate mo. There is beauty in everything we do. Pero kailangan lang na mas malawak ang paningin. Kailangan lang na mas bukas ang puso. Kailangan lang na mas bukas ang isip. That in any situation, be it easy or difficult, the beauty
of God is there. At panghuling punto, to see what I cannot see. Bakit po? Kasi tandaan po natin, hindi lahat ng bagay na nakikita mo ay mata lang ang nakakakita. Your heart also sees. At kung ang hindi nakikita ng mata, anong sabi ng ikalawang pagbasa? Ay nakikita ng puso. Sabi nga ng The Little Prince, tanong ko sa inyo, what makes the desert beautiful? Anong nagpapaganda sa disyerto? Tuyo, puro buhangin. What makes the desert beautiful? Sabi ng Little Prince, because within that desert, hidden is a well of water. Nasa disyertong yan, may isang balon ng tubig na nakatago. But what made him see that well? It's not his eyes. What made him see that well is the eye of his heart. Sa mga sitwasyong mahirap, sa mga sitwasyong nakakawala ng gana, sa mga sitwasyong nakakawala ng pag-asa, saan ka kakapit at huhugot ng pag-asa? Kung ang iyong paningin ay hindi na makakita ng pag-aasahan, anong gagamitin mong pangtingin? Sa sitwasyon natin ngayon, mahal ang gasolina. Sa sitwasyon natin ngayon, nasa gitna ng korupsyon ng buong Pilipinas. Sa sitwasyon natin ngayon na si Ate Ses na lang ang hindi tumataas. Sino nang gustong bumitaw? Team song na ba natin yung gusto ko nang bumitaw? Ayaw! Ayaw! Meron po bang yun na ang team song ngayon? Wala. Bakit tayo lalaban? Bakit tayo magtsatsaga? Kasi yung hindi nakikita ng mata ay nararamdaman at nakikita ng puso. That when the eye already see hopelessness, it is the heart that keeps on being hopeful. Hindi tayo bumibitaw sapagkat may ipinakikita ang Diyos na hindi nakikita ng mata. Turuan natin ang sarili natin na mas makakita ng mabuti. Amen.